Bumubuhos ang ambon mula pa kaninang madaling araw nang ang malaking cargo truck na kulay lumang berde ay dahan-dahang gumapang palabas ng pantalan ng Mati sa Davao Oriental. Tahimik pa ang kalsada. Tanging ang ugong ng mga makinang pampatay sa mga barko, ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa mga bubong ng bodega, at ang mga yabag ng mga kargador na katatapos lamang mag-diskarga ng mga kargamento ang maririnig. Sa likod ng manibela ng dambuhalang truck, nakaupo ang isang babaeng may mahinahong mukha, ang buhok ay simpleng nakatali sa likod. Ang pangalan niya ay Maya Reyes, 29 na taong gulang. Isang trooper ng truck na nitong mga huling buwan ay madalas na nakikitang naghahatid ng mga supply at pangunahing pangangailangan sa mga malalayong bayan sa kabundukan. Kilala siya ng mga tagapantalan bilang isang babaeng matibay ngunit palakaibigan. Marami ang humahanga sa kanya dahil hindi maraming babae ang nangangahas na magmaneho ng ganito kalaking truck, lalo na sa mga delikadong ruta na madalas ibalita na may mga nanghaharap, nanununog ng truck, o di kaya ay may pag-atake mula sa mga armadong grupo. Ngunit ang hindi alam ng kahit sino man ay hindi lang basta trooper ng truck si Maya. Siya ay isang babaeng intelligence agent mula sa isang espesyal na unit ng sandatahang lakas. Ipinadala mula sa Luzon para sa isang misyon, ang imbestigahan ang isang illegal na network ng logistic na pinaghihinalaang sinasabotahe ng isang armadong grupong kriminal na matagal nang naghahasik ng lagim sa rehiyon. Ang kanyang tunay na pagkatao ay isang mahigpit na sikreto. Ang kanyang tungkulin ay magpanggap bilang isang ordinaryong trooper, sundan ang mga ruta ng distribusyon ng mga pangunahing bilihin, at imapa ang mga kritikal na lugar na madalas gamitin ng mga rebelde upang isagawa ang kanilang mga operasyon. Huminga ng malalim si Maya habang papaliko ang truck sa daan ng paakyat patungo sa mga kabundukan ng Davao de Oro. Ang mga gubat sa magkabilang gilid ng kalsada ay mukhang basa at madilim. Ang amoy ng lupang nabasa ng ulan ay tumatago sa hangin. Paminsan-minsan, bumababa ang makapal na hamog na nagpapalabo sa kanyang paningin. Ngunit nagpatuloy siya sa pagmamaneho ng may determinasyon. Madilim ang langit. Hindi maganda ang kutob ko, bulong niya sa sarili habang sumusulyap sa side mirror. Mula sa huling checkpoint na kanyang nadaanan, 2 sundalo ng Philippine Army na nagkakape ang nagpaalala sa kanya na huwag magtagal sa daan dahil may ulat tungkol sa isang tangkang pagharap sa isang truck noong nakaraang gabi. Ngunit kailangan niyang magpatuloy. Ang misyon na ito ay ilang araw ng biglayan. Dala-dala niya ang isang maliit na recording device na nakatago sa loob ng dashboard at isang radio ng komunikasyon na mukhang ordinaryong radyo lamang ng mga trooper. Matapos ang halos 1 oras na biyahe, nakita niya ang 2 truck na paparating mula sa kabilang direksyon, parehong matulin ang takbo. Ilang beses na nag-flash ng ilaw ang mga trooper nito. Karaniwan, iyon ay isang senyas na may panganib sa unahan. Tumango lang si Maya bilang tugon, ngunit sa halip na bumilis, lalo niyang binagalan ang takbo ng truck upang masusing pagmasdan ang paligid. At tama nga ang kanyang hinala. Mga 1 kilometro ang layo, ang daan ay biglang naging tiwangwang at nakabibinging tahimik. Walang ibang sasakyan, walang mga residenteng dumadaan. Maging ang huni ng mga ibon ay bihira ng marinig. Ilang metro mula sa isang kurbada, natanaw niya ang isang malaking puno na sadyang pinutol at iniharang sa daan, sinasakop ang kalahati ng kalsada, isang klasikong palatandaan ng isang tambangan. Hindi nagpakita ng anumang pagkataranta si Maya. Pinatay niya ang mahinang tugtog sa loob ng truck at binuksan ang recorder. Dahan-dahan niyang binagalan ang truck, ngunit pinanatili ang momentum, hindi tuluyang huminto. Huwag lang silang makaakyat mula sa kaliwa, naisip niya habang pinipigil ang kanyang ina. Bigla, isang malakas na putok ang umalingaw mula sa kanang bahagi ng kalsada. Hindi ito putok ng baril, kundi isang ingay na sinadyang gawin para manggulat. Kasabay nito, mula sa mga talahib, 4 na lalaki ang lumabas. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng itim at kulang tela, may dalang mahahabang itak, at isa sa kanila ay may hawak na paltik, isang uri ng dekalibreng baril na gawa-gawa lang. Hinto! Hinto, sigaw ng isa sa kanila habang iminawasiwas ang kanyang itak. Nagkunwari si Maya na nataranta. Naku po, nagsimula na, bulong niya sa kanyang isip. Itinigil niya ang truck ng bahagya, sapat lamang para sa isa sa mga lalaki na umakyat sa estribo ng pinto.
Bumaba ka, bilis, sigaw ng lalaki na may magaspang na boses. Sumunod si Maya, patuloy na umaarteng parang isang takot na babaeng trooper. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga paa sa maputik na lupa. Sa sandaling iyon, pinalibutan na siya ng mga armadong lalaki. Dalawa sa kanila ay abala sa pagsisiyasat sa kargamento. Isa ang nagbabantay sa kalsada, at ang isa pa, ang maihawak ng palpig, ay lumapit sa kanya. Babaeng trooper, pang-uyam ng lalaki. Anong klaseng katapangan to at nagmamaneho kang mag-isa? Yumuko si Maya, nagkukunwaring nanginginig. Nagtatrabaho lang po ako, kuya. Para po sa mga taga-baryo ikaw yung madala ko. Parang awan niyo na, huwag niyo po akong saktan. Heh! Wala kaming pakialam kung nagtatrabaho ka o hindi, sigaw ng lalaki. Kailangan namin ang mga dala mo at ang pera mo. Hindi sumagot si Maya. Nakatingin lang siya sa lupa habang kinokontrol ang kanyang pagtingin. Sa likod ng kanyang pagiging pasibo, pinag-aaralan niya ang bawat galaw nila. Ang posisyon ng maihawak ng paltig ay nasa kanan niya, 4 na hakbang ang layo. Ang dalawang lalaki na sumusuri sa kargamento ay hindi nakatutok, masyadong abala sa pagbubukas ng trapal. Ang nagbabantay sa kalsada ay nakatayo ng masyadong malapit sa truck. Kung kikilos siya ng mabilis, maaari niyang gamitin iyon bilang isang pagkakataon. Ngunit ang pinakamahalagang konsiderasyon ay kung gaano sila karami. Mayroon pa bang nag-aabang sa gubat? Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging mas mapagpasensya. Bigla, itinutok ng lalaking may paltik ang dulo ng baril sa kanyang likod. Buksan mo iyang bag mo, bilis. Sumunod si Maya sa utos, inilabas ang kanyang pitaka at ilang pirasong pera. Agad itong hinablot ng lalaki ng may kabastusan. Haha! Madali lang pala to. Malaki ang nakuha natin, sabi nito habang tinatapik-tapik ang pitaka. Pinigilan ni Maya ang isang bahagyang ibig. Kunin niyo na po lahat, basta't ligtas ako, sabi niya ng mahina. Lumapit pa ang lalaki, masyadong malapit. Isang malaking pagkakamali. Sabihin mo nga ulit, babae. May iba ka pa bang dala? Sa sandaling iyon, nakakuha si Maya ng isang mahalagang senyales. Ang lalaking nagbabantay sa gilid ng kalsada ay nagsindi ng kanyang pangalawang sigarilyo. Isang ugali ng mga relax na magnanakaw kapag pakiramdam nila ay ligtas na ang sitwasyon. Nangangahulugan itong walang pangalawang grupo na nagtatago sa malapit. Alam ni Maya na ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Hinawakan niya ang kanyang bag gamit ang dalawang kamay, nagkukunwaring iabot itong muli. Ngunit sa isang iglap, umikot siya, itinaas ang baril ng lalaki, at siniko ang sikmura nito ng buong lakas. Napaurong ang lalaki. Nahulog ang paltik sa putikan. Ikaw, bago pa man siya makasigaw, mabilis nang umikot si Maya at pinilipit ang kanyang pulso, kasabay ng pagtama ng kanyang tuhod sa dibdib ng kalaban. Samantala, ang dalawang lalaking nagbubukas ng trapal ay natigilan. Hoy! Lumalaban siya! Baliw na babae. Barilin niyo. Ngunit mas mabilis si Maya. Dinampot niya ang paltik na nahulog, sinipa ang putik papunta sa mukha ng isang salarin, dahilan para ito'y madulas. Ang isa naman ay sumugod gamit ang itak. Ngunit umiwas si Maya sa gilid at hinila ang braso ng salarin, ibinagsak ito sa lupa. Naiwan na lamang ang lalaking nagbabantay sa gilid ng kalsada. Ngunit habang akma nitong gagamitin ang isang maliit na pana na nakatago sa likod ng kanyang jacket, handa na si Maya. Sinira niya ang side mirror ng truck gamit ang kanyang tuhod. Pinatalsik ang mga basag na salamin sa lupa at sinipa ang isang piraso nito, tumama sa kamay ng lalaki. Nahulog ang pana nito. Sino ka? Sigaw ng lalaki, puno ng takot. Tumayo si Maya ng tuwid, tinanggal ang jacket na nagtatago sa isang maliit na sagisag sa loob, at ipinakita ang simbolo ng kanyang Special Task Force nang hindi lubusang inilalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa isang malamig na boses, sinabi niya, hindi ako ordinaryong trooper ng truck. Nagkamali kayo ng binangga. Ang tatlong lalaking sugatan na ay nagkatinginan, puno ng takot. Sinubukan ng kanilang lider na tumakas papasok sa gubat, ngunit mas mabilis si Maya. Inilabas niya ang isang flexible na posas mula sa bulsa ng kanyang pantalon, tumalon at pinigilan ang katawan ng lalaki hanggang sa gumulong sila pareho sa putikan.
Hindi nagtagal at nasiguro ni Maya ang apat na salarin. Bigla, mula sa maliit na radyo sa kanyang sinturon, may narinig siyang boses. Delta 07, mag-report. Nakita naming huminto ka ng matagal sa point 33. Kinuha ni Maya ang radyo gamit ang isang kamay habang pinapanatiling nasa ilalim ng kanyang pagbabantay ang apat na salarin. Delta 07 reporting. May tangkang panghaharang. Apat na suspect ang napasuko ko. Kontrolado ang sitwasyon. Humihingi ng backup. Kopya. Ang pinakamalapit na unit ay papunta na sa posisyon ko. Manatili sa pwesto. Huminga ng malalim si Maya. Ang ulan ay nagsimula ng tumila, nag-iiwan ng malakas na amoy ng basang lupa. Umupo siya sa bumper ng truck, nananatiling alerto habang tinitingnan ang mga salarin na ngayon ay nakahandusay na at walang kalaban-laban. Gusto ko lang makarating ang supply sa mga tao, bulong niya na para bang kinakausap ang sarili. Bakit kailangang laging ganito? Siyempre, alam niya ang sagot. Ang kalagayan sa mga liblib na lugar, ang kahirapan sa ekonomiya, at ang mga armadong grupo na madalas umatake sa mga sasakyang nagdadala ng supply bilang paraan ng pagpresyon sa gobyerno. Ngunit kahit na, ang makita silang mga nahuli, mga bata pa, ang ilan ay wala pang 25 taong gulang, ay nagpabigat sa kanyang puso. Ang isa sa mga salarin, ang pinakabata, ay nagsalita ng mahina, kailangan lang namin ang pera. Nagugutom kami. Natahimik si Maya. Hindi niya sila maaaring husgahan, ngunit alam din niyang ang kanilang mga ginagawa ay naglalagay sa panganib ng maraming buhay. Sa isang malumanay ngunit matatag na boses, sinabi niya, nagugutom kayo. Naiintindihan ko, pero ang manakit ng ibang tao ay hindi solusyon. Swerte kayo at ako ang dumating. Kung iba, baka binaril na kayo hanggang mamatay. Ang mga salarin ay natahimik. Sa di kalayuan, ang sirena ng mga sasakyan ng patron ng DFI at YISI ay nagsimula ng marinig. Tumayo si Maya. Tinitigan niya ang madilim na gubat sa magkabilang gilid ng kalsada. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga salarin na ngayon ay tahimik na parang lupa. Simula pa lang to, bulong niya. Ang misyon ng investigasyon ay hindi pa tapos at alam niyang marami pang delikadong lugar ang naghihintay sa kanya sa unahan. Ang tunog ng mga sirena ay lalong lumilinaw habang tinititigan ni Maya ang kalsadang basa pa rin dahil sa ambon kanina. Ang mga ilaw mula sa mga sasakyan ng DFI at YISI ay tumago sa hamon, tinututukan ang mga katawan ng apat na salarin na wala nang magawa sa lupa. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang truck ni Maya ay napalibutan na ng isang joint task force na mabilis na bumaba mula sa kanilang mga sasakyan. Delta 07, status report, sigaw ng isang opisyal ng Army mula sa ibabaw ng patrol car, suot ang kanyang bulletproof vest at itim na helmet. Agad na binuksan ni Maya ang radyo sa kanyang baywang. Ligtas ang posisyon. Apat na salarin ang napasuko. Walang nasaktan sa palit ko. Ligtas ang kargamento. Pakisecure ang lokasyon. Mabilis na tumango ang opisyal at inutusan ang kanyang mga tauhan na arestuhin ang mga salarin. Ang ilan sa mga nahuli ay mukhang natataranta, lalo na ang pinakabata. Hindi sila makapaniwala na natalo sila ng isang babae lamang. Samantala, yumuko si Maya sandali, binuksan ang manipis na jacket na nagtatago sa sagisag ng kanyang intelligence unit at sinuri ang kanyang truck. Ang kargamento, bigas, mantika, at iba pang pangunahing bilihin ay maayos pa rin. Walang malaking pinsala. Tanging mga bakas ng putik sa gulong at ilang gasgas sa gilid ng pinto dahil sa kanyang pakikipaglaban. Sige, susunod na gawain, bulong niya. Alam ni Maya na hindi ito isang ordinaryong kaso ng panghaharap. Ang paraan ng kanilang pag-atake at ang kanilang katapangan ay nagpapakita ng isang organisadong operasyon. Posibleng may koordinasyon sila sa isang mas malaking network ng mga rebelde sa ilang distrito. Kailangan niyang agad na sundan ang kanilang mga bakas bago sila makatakas sa masukal na gubat o maghanda ng panibagong pag-atake. Pagkatapos ng paunang ulat, nagpasya si Maya na ipagpatuloy ang kanyang biyahe patungo sa susunod na distribution point. Ang daan ay lalong naging paakyat at ang hamog ng umaga ay naglilimita sa kanyang paningin. Ngunit ang kanyang karanasan sa pagmamaneho sa mga mahihirap na ruta ay nagpanatili sa kanya na nakatuon.
Sa radyo, muling narinig ang boses ng kanyang commander. Delta 07, may bagong impormasyon. Na-detect ng patrol radar ang kahina-hinalang paggalaw ng sasakyan sa lugar ng Maragusan. Maaaring konektado sila sa mga nahuli mo. Inayos ni Maya ang kanyang posisyon sa pag-upo. Ang mga kamay ay nanatili sa manibela, ang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat detalye sa kalsada. Kopya, Delta 07. Susuriin ko ang ruta. Mananatiling bukas ang komunikasyon. Lumingon siya, tinitigan ang gilid ng gubat. Ang matataas na puno ay parang mga madilim na anino na bahagyang gumagalaw sa ihip ng hangin. Bawat maliit na galaw ay kanyang pinapansin. Alam niya, bilang isang intel agent, na ang pinakamaliit na impormasyon ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang dinadala ng Joint Task Force ang mga salarin sa kanilang sasakyan, nagpasya si Maya na magsagawa ng isang mabilis na interogasyon sa lugar. Lumapit siya sa isa sa mga salarin, isang binatang may maputlang mukha at nanginginig. Anong pangalan mo? Tanong ni Maya, kalmado ngunit may tingin. Jojo Marpo, sagot niya ng mahina. Sino ang nag-uutos sa inyo? Tinitigan siya ni Maya ng matalim na para bang kayang basahin ang anumang kasulungan niya. Lumunok si Jomar. Inuutusan lang po kami. May nagbigay sa amin ng pera. Yung tao na iyon. Nasa gubat siya malapit sa lawa ng buwaya. Itinala ni Maya sa kanyang isipan ang lokasyon. Ang kanyang key intel instinct ay nagbigay ng alarma. Maaaring ito ang coordination point ng network para sa susunod na pag-atake sa mga supply. Tinitigan niyang muli si Jomar. Kung aatake pa kayo ulit sa mga supply para sa mga tao, mananagot kayo sa lahat ng buhay na mawawala. Naiintindihan mo? Mabilis na tumango si Jomar, nanginginig. Walang sinuman sa kanila ang naglakas loob na tumingin ng matagal sa mga mata ni Maya. Mayroon siyang aura ng disiplina at karanasan na malinaw na nagmumula sa isang bihasang hinente na nagparamdam sa mga salarin na talo na sila bago pa man magsimula ang laban. Nagpasya si Maya na puntahan ang coordination point na binanggit ni Jomar. Mas mabagal na ngayon ang takbo ng kanyang truck. Ginagamit ang mga daan ng lupa na hindi pa gaanong dinadaanan ng mga sasakyan. Ang ulan kaninang umaga ay nag-iwan ng mga sanao sa ilang lugar at ang makapal na hamog ay ginawang parang isang labirinto ang daan. Pinansin niya ang bawat bakas ng maliliit na gulong at mga yapak na naiwan sa lupa. Hindi ito gawa ng mga baguhan, naisip niya. Ang grupo ay kumikilos ng resistente. Mayroong tagamasid, may mga nakatalagang humarang sa truck, at may kumukuha ng pakinabang mula sa mga iligal na supply. Itinala ni Maya ang pattern na iyon. Alam niyang kung mahuhuli niya ang kanilang pinuno, maaaring mabuwag ang network na ito mula sa ugat. Mga 2 kilometro mula sa lugar ng pananambang, nakita ni Maya ang isang liwanag ng apoy sa di kalayuan. Binagalan niya ang takbo, pinaningkit ang kanyang mga mata. Isang maliit na siga, ngunit mayroong aktibidad. 2 tao ang nakaupo malapit sa apoy habang sinusuri ang isang mapa. Isa sa kanila ay may hawak na mahabang baril. Huminto si Maya sa likod ng isang malaking puno, dahan-dahang huminga. Binuksan niya ang mini-camera sa dashboard ng truck para i-record ang kanilang mga galaw. Mahalaga ang data na ito para sa kanyang internet. Nanatili siyang nagpapanggap bilang isang ordinaryong trooper ng supply. Bigla, lumingon ang isa sa kanila na para bang may naramdaman. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Maya. Ngunit nanatili siyang kalmado, idinikit ang sarili sa anino ng puno. Ang diskarte ng pagtatago at matyagang paghihintay ang susi sa misyon nito. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik sa mapa ang atensyon ng lalaki. Nakita ni Maya ang mga pulang linya na nagmamarka sa mga ruta ng supply, eksaktong katulad ng daan na kanyang pinuntahan. Isang malinaw na ebidensya na ang network na ito ay nagpaplano ng susunod na pag-atake. Mabilis na itinala ni Maya ang lahat. Sa kanyang isip, sinabi niya, hindi lang ito basta-bastang holdapan. Tinitira nila ang distribusyon ng pagkain para sa mga tao. Kung hindi ito mapipigilan ngayon, marami ang magdurusa. Nagsimulang tumindi ang tensyon. Binuksan ni Maya ang radyo para magpadala ng senyales sa kanyang support team. Ngunit alam niyang kung maririnig nila ang senyales, maaaring makatakas ang network.
Nagpasya siyang mag-obserba muna, maghintay ng tamang oras para mahuli ang kanilang pinuno. Nagsimula ng humina ang ulan, ngunit nanatiling mahalumigmig at malamig ang hangin. Naramdaman ni Maya ang bahagyang pagyelo ng kanyang pinuno. Inayos niya ang kanyang posisyon, nananatiling nakatago sa likod ng truck. Bawat galaw ng mga salarin malapit sa apoy ay maingat niyang itinatala. Lahat ng kanyang ginagawa ay magiging ebidensya sa oras ng operasyon ng paghuli. Alam niyang nasa kalahati pa lang siya ng misyon. Kahit na napasuko na niya ang unang 4 na salarin, ang mas malaking network ay patuloy pa rin kumikilos sa gubat. Handa silang magbanta sa iba pang truck ng supply o maging sa buhay ng mga sibilyan. Tinitigan ni Maya ang sigang kumikinang ng bahagya. Sa kanyang puso, pinatibay niya ang kanyang determinasyon. Hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa buhay ng mga taong umaasa sa mga supply na ito. Kailangan ko silang pigilan, anuman ang mangyari. Unti-unting humawi ang hamog ng umaga, nag-iwan ng mahalumigmig na hangin at matapang na amoy ng basang lupa. Nanatiling nakatago si Maya sa likod ng kanyang lumang berdeng truck, pinagmamasdan ang sigang nakikita sa di kalayuan. Ang 2 armadong lalaki na nagbabantay sa mapa kanina ay nakatutok pa rin, walang kamalay-malay na may isang espiyang nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Dahan-dahang huminga si Maya, binuksan ang kanyang mini-radio para magpadala ng isang coded na mensahe sa kanyang support team. Delta 07. Target ay nasa coordination point. Kumpirmahin ang paggalaw. Huwag munang magpadala ng backup. Hintayin ang instruksyon. Isang sandaling static ang lumabas. Pagkatapos ay narinig ang boses ng kanyang commander. Kopya, Delta 07. Manatili sa pwesto at huwag magpa-detect. Mag-ingat. Maaaring may pangalawang patibo. Tumango si Maya kahit hindi siya nakikita ng kanyang commander. Idinikit niya ang kanyang katawan sa gilid ng truck. Ang kanyang mga mata ay matalas na sinusubaybayan ang bawat kilos ng 2 lalaki. Alam ni Maya na hindi gagana ang isang direktang pag-atake. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng elemento ng sorpresa, kasanayan sa pakikipaglaban at intelligence, maaari niyang talunin ang isang grupo na mas marami sa bilang. Sinimulan niyang planuhin ang kanyang susunod na hakbang. Una, gumawa ng distraksyon, susunugin ang maliliit na sanga sa kabilang bahagi ng gubat para mahati ang kanilang atensyon. Pangalawa, sumalakay mula sa likuran. Ang 2 salarin na nagbabantay sa mga armas ay malilito dahil sa distraksyon. Pangatlo, i-secure ang ruta para sa pag-atras. Siguraduhin na ang daan ng truck ay mananatiling ligtas para sa pag-evacuate ng kargamento. Inihanda niya ang kanyang mini-communication device, portable surveillance camera, at flexible na poses. Ang kanyang madilim na damit at sombrero ay halos hindi na siya makita sa likod ng mga puno. Naghagis si Maya ng tuyong sanga sa gilid ng gubat na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabali. Ang siga na dating sentro ng atensyon ng 2 lalaki ay dahan-dahang naagaw. Hoy, may ingay doon, sigaw ng isa sa mga salarin, tumayo at itinutok ang kanyang baril sa direksyon ng ingay. Ginamit ni Maya ang sandaling ito. Mabilis siyang kumilos, dumikit sa anino ng mga puno at pinaliit ang distansya patungo sa 2 salarin. Ang kanyang mga galaw ay maliksi na parang isang sayaw sa pagitan ng mga puno at mga sanga ng tubig. Nang makalapit si Maya, agad niyang sinipa ang kamay na may hawak ng baril, dahilan para ito'y mahulog sa lupa. Sa isang iglap, ikinulong niya ang pulso ng kalaban gamit ang flexible na posas. Ang isa pang salarin ay sumubok na lumaban gamit ang itak, ngunit mabilis na sinalag ni Maya ang atake at pinuhod ang dibdib ng kalaban na nagpabagsak nito. Ang natitirang lalaki, ang pinuno ng grupo, ay nakita ang kaguluhan at sinubukang tumakbo ng mas malalim sa gubat. Mabilis siyang hinabol ni Maya. Ang bahagyang ambon ay nagpadulas sa lupa, ngunit nanatili siyang nakatuon. Wala kang matatakbuhan, sigaw niya sa kanyang isip. Nang lumingon ang pinuno para umatake gamit ang kanyang baril, nasa tabi na niya si Maya, hinila ang kanyang braso at ibinagsak siya sa isang sanang puno. Ikinabit niya ang posa sa mga kamay ng salarin, na secure ang coordination point kasama ang 4 na tauhan nito na ngayon ay matagumpay ng napasuko. Sinuri ni Maya ang mapa at mga tala na nakabukas sa ibabaw ng siga.
Lumalabas na mas malaki ang network na ito kaysa sa kanyang inaasahan. May ilang mga punto ng iligal na distribusyon ng supply na sasabotahehin sa mga susunod na araw. Agad na ipinadala ni Maya ang impormasyong ito sa pamamagitan ng radyo. Delta 07 sa Central. Coordination point ng kaaway na secure. 4 na suspect detenido. Datos ng mga lokasyon ng iligal na distribusyon nakuha na. Pakisend agad ng team para sa susunod na hakbang. Ang boses sa radyo ay narinig na tensyonado ngunit puno ng katiyakan. Kopya, Delta 07. Backup ay papunta na sa lokasyon. Huwag gumalaw ng malayo bago dumating ang team. Ipagtanggol ang posisyon. Tumingin si Maya sa gubat na biglang tumahimik, nakaramdam ng ginhawa ngunit nanatiling alerto. Alam niyang kalahati pa lang ito ng misyon. Mayroon pang mas malaking network na maaaring magdulot ng panganib sa mga mamamayan. Bigla, mula sa likod ng mga puno, narinig ang mabilis na mga yabag. Lumingon si Maya, ang kamay ay agad na napahawak sa kanyang boses. Ngunit ang lumabas ay hindi mga bagong salarin, kundi isang local intel team mula sa Davao City na inutusan ng tulungan siya sa pag-secure at pag-evacuate. Isa sa mga miyembro ng team, isang matangkad na lalaki na may helmet at bulletproof vest, ang lumapit. Delta 07. Kami ang backup. Ligtas na ba ang lahat ng target? Mabilis na tumango si Maya. Ligtas lahat. Pero may tala ako, mas malaki ang network na ito. Aktibo pa rin ang ibang distribution points. Seryosong tumingin ang lalaki. Mag-isa ka lang dito. Ang galing. Pero kailangan nating i-evacuate agad ang kargamento at mga salarin sa pinakamalapit na outpost bago magkaroon ng isa pang sorpresa. Bahagyang umiti si Maya, tiningnan ang truck na ngayon ay mukhang ligtas na. Hindi pa tapos ang kanyang tungkulin bilang isang ahente. Pero sa ngayon, dapat ligtas ang mga mamamayan. Iyon ang pinakamahalaga. Habang nagsisimulang i-evacuate ng team ang mga salarin at ang supply, umupo si Maya sa bumper ng truck, tinitigan ang basang gubat na tahimik. Pinag-isipan niya ang mga panganib na kanyang hinarap, ang katapangan na mag-isang harapin ang isang armadong grupo, mangalap ng intelligence, at panatilihin ang kanyang lihim na pagkakakilanlan para protektahan ang mga inosenteng sibilyan. Alam niyang kahit na nagtagumpay ang misyon na ito, mas malaki ang mga susunod na hamon. May iba pang distribution points na kailangang i-secure at tiyak na magpaplano ng ganti ang mga rebelde. Ngunit sa puso ni Maya, isang determinasyon ang malinaw, ang isang babaeng trooper ng truck ay maaaring mukhang mahina. Ngunit kung armado ng intelligence, katapangan at determinasyon na protektahan ang buhay ng iba, walang imposible. Ang gubat ng Mindanao sa umagang iyon ay tila payapa. Ang manipis na hamog ay nakabitin pa rin sa matataas na puno. Ang huni ng mga ibon ay dahan-dahang pumupulo sa katahimikan. Nakaupo si Maya sa gilid ng kanyang truck. Ang kanyang katawan ay basa pa rin mula sa ambon kagabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagbantay. Ang 4 na salarin na sumalakay sa kanya ay nasecure na, dinala ng joint team ng Iki at sa pinakamalapit na outpost. Ang truck ng supply na kanyang minamaneho ay ligtas na rin. Ngunit ang pinakamahalaga para kay Maya ay ang intelligence data na kanyang nakuha, ang mapa ng mga iligal na ruta ng distribusyon, ang coordination point ng mga rebelde, at ang pattern ng pag-atake na posibleng gamitin muli kung hindi agad mapipigilan. Agad na tumulong si Maya sa local intel team na ilipat ang kargamento sa kanilang patrol vehicle. Bawat sako ng bigas, langis, at iba pang pangunahing bilihin ay inilipat ng mabilis ngunit maingat. Walang nasira. Isang miyembro ng team, si Sargento Rivas, ang tumapik sa balikat ni Maya. Magaling ka, Maam. Mag-isa sa gitna ng gubat na hinarap sila. Hindi marami ang may lakas ng loob na tulad mo, sabi niya. Bahagyang umiti si Maya. Hindi ito tungkol sa lakas ng loob, Sargento. Tungkol ito sa mga taong naghihintay ng tulong. Kung hindi tayo, sino pa? Samantala, nananatiling bukas ang radyo ng komunikasyon. Ang commander ng unit mula sa Davao City ay nagbigay ng maikling ulat. Delta 07, lahat ng salarin ay na-secure. Ang ibang distribution points ay binabantayan na. Maayos ang takbo ng misyon. Maghintay ng karagdagang ulat sa outpost.
Tumango si Maya. Kahit na maayos ang takbo ng misyon, alam niyang ang trabaho ng isang intel agent ay hindi kailanman tunay na natatapos. Bawat impormasyon, bawat network na matagumpay na namapa ay magbubukas ng pagkakataon upang pigilan ang mas malalaking banta. Matapos ang evacuation, umupo si Maya sandali sa kanyang truck, tinitigan ang gubat na nagsisimula ng maliwanagan ng sikat ng araw. Binuksan niya ang isang maliit na kwaderno na naglalaman ng mga pangalan at coordination points na kanyang nakalat. Isinulat niya ang ilang internal codes. Point A, ang ruta ng paghahatid na pinakadelikadong atakihin. Point B, ang lokasyon ng nakatagong kampo ng armadong grupo. Point C, ang susunod na target ng iligal na distribusyon. Alam ni Maya na lahat ng data na ito ay kailangang agad na maipadala sa intelligence center. Hindi para magyabang o kilalanin ng iba, kundi para sa kaligtasan ng mga mamamayan sa mga malalayong distrito. Sa kanyang puso, umiti si Maya. Kahit na mukha siyang ordinaryong trooper ng truck, napigilan niya ang isang pag-atake na maaaring kumitil ng maraming buhay. Ito ay isang maliit na tagumpay, ngunit napakalaki ng kahulugan. Ang apat na nahuling salarin ay nakaupo na ngayon sa gilid ng kalsada, suot ang mga asul na vest ng mga detenido, habang hinihintay ng joint team ang sasakyan na magdadala sa kanila sa opisyal na outpost. Lumapit si Maya sa kanila, tinitigan ang kanilang mga mata isa-isa. Ito na ang huling pagkakataon ninyo. Huwag niyo nang ulitin. Kung aatakehin ninyo ang mga sibilyan, haharapin ninyo ang mas mabigat na parusa. Tandaan ninyo, hindi solusyon ang karahasan. Maaari pa kayong matuto at magbago. Ang binatang salarin na mukhang pinakatakot kanina ay lumuto. Sinubukan ng isa sa kanila na magsalita, ngunit itinaas ni Maya ang kanyang kamay. Sapat na. Tama na para sa araw na ito. Ang kanyang matatag ngunit malumanay na tono ay nagpatahimik sa kanila, na pagtanto na ang kanilang mga ginawa ay walang saysay. Matapos masigurong ligtas ang lahat, pinaandar ni Maya ang kanyang truck at sinimulan ang paglalakbay pabalik sa main outpost. Ang madulas na daan ng lupa ay nagsisimula ng matuloy. Ang hamog ay lalong humahawig. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa mga puno, lumilikha ng mahahabang anino sa kalsada. Huminga ng malalim si Maya, nakaramdam ng ginhawa, ngunit nananatiling alerto. Alam niyang ang Mindanao ay isang malawak na rehiyon na may maraming delikadong lugar. Ngunit sa araw na ito, nakagawa siya ng isang tunay na pagbabago. Matatanggap ng mga mamamayan ang kanilang supply ng walang banta, at ang network ng mga rebelde sa rutang ito ay pansamantalang paralisado. Sa radyo, muling narinig ang kanyang komando. Delta 07, ulat ay natanggap. Magaling na trabaho. Pero panatilihin mo ang iyong pagkakakilanlan. Tandaan, ang misyon ng Intel ay lihim. Kakaunti lang ang nakakaalam ng iyong papel. Bahagyang umiti si Maya. Ang pagiging lihim ay bahagi ng kanyang propesyon, at iyon ang nagpapanatili sa kanyang pagiging epektibo. Tinitigan niya ang mahabang daan sa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay nananatiling kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Habang papalayo ang truck sa gubat, pinag-isipan ni Maya ang lahat ng nangyari. Ang katapangan ng isang babaeng trooper ng truck ay maaaring magprotekta sa mga mamamayan. Ang intelligence at diskarte ay mas mahalaga kaysa sa pisikal na lakas lamang. Ang kanyang tungkulin bilang isang undercover agent ay hindi lamang tungkol sa mga bayaning aksyon, kundi tungkol din sa pagliligtas ng buhay ng maraming tao. Natanto niya na sa likod ng masukal na gubat ng Mindanao, sa mga rutang madalas na ginagawang lugar ng panghaharang o sabotahe, mayroong pag-asa. Mga taong tulad niya na handang maging matapang, matalino, at puno ng tiyaga para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Mas pinabilis ni Maya ang takbo ng truck, nag-iwan ng bakas ng gulong sa basang lupa, dala ang mga supply at ang patunay ng tagumpay ng kanyang misyon. Sa di kalayuan, ang sikat ng araw ay tumago sa hamog, hudyat ng isang bagong araw na mas ligtas para sa mga komunidad sa malalayong distrito. At sa kanyang puso, isang mensahe ang malinaw, kayang talunin ng katapangan at talino ang pinakamalaking bansa.